The Boss Husband. Credit to the author. 741 hanggang 47. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Nang marinig nila ito, nakatayo na ang silhouette sa harap nina Justin at Christine. Ang magagandang mata ni Christine ay kumislap sa pag-aalala. Nagmamadali siyang napabulalas, Neptune, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi si Hades ang lumabag sa kasunduan. Hindi pinansin ni Poseidon ang babae at piniling ito ng atensyon kay Justin. Kasabay nito, si Justin ay mausisa na nakatingin sa hari ng mga karagatan. Bagamat natanggap niya ang kanyang kapangyarihan mula kay Hades, wala siyang gaanong karanasan sa ibang mga Diyos. Noong una niyang nakilala si Christine, ang pagbanggit kay Zeus at Athena ay labis siyang natuwa. Isang bagay na ikinagulat ni Justin ay ang mortal na anyo ng makapangyarihang Diyos na ito, siya ay isang chef. Nakasuot siya ng puting chef's attire na may pares ng dirty boots at isang matangkad na chef hat sa ulo. May ilang English na salita ang natahi sa harap ng kanyang uniforme, na nagpapahiwatig na ito ay mula sa isang seafood restaurant sa Honolulu. Siya ay mukhang hindi mas bata sa 50 taong gulang. Siya ay masin at paminta sideburns at ilang mga wrinkles, isang malakas na matipuno pangangatawan na may kulay abo-asul na mga mata. Sa kabuuan, siya ang kahulugan ng isang karaniwang Amerikanong tao. Kaya ang maalamat na Poseidon, hari ng mga karagatan, ay isang chef sa buhay na ito. Mukhang nagulat ka, malamig na sabi ni Poseidon. Tinakpan ni Justin ang kanyang mukha, pinipigilan ang pagtawa. Pagkatapos, mataimtim niyang sinabi, nakarinig ako ng magagandang bagay tungkol sa iyo. Napakagandang magkita sa wakas. Hindi gumagana ang utak ni Justin. Hindi niya alam kung paano siya dapat makipag-usap, kaya't sa wakas ay nakipag-ayos na siya sa ilang na parirala. Hindi napigilan ni Christine ang tumawa. Poseidon, nabigla si Hades sa porma mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Kahit na pinili mong hindi maging general, bakit maging chef ng lahat ng bagay? Lumingon si Poseidon sa babae, isang ethereal beauty, na walang pagbabago sa ekspresyon. Aphrodite, please stand back, ayokong makasakit ng inosente. Nanlamig ang mukha ni Christine. Akala niya kaya niyang putulin ang tensyon sa mga biro niya, para hindi mag-away ang mga lalaki. Galit niyang sinabi, Poseidon, kailangan mo bang gawin ito? Gaya ng sinabi ko, hindi si Hades iyon. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Alam ko kung ano ang nakita ko. Tungkol sa katotohanan, malalaman ko kapag napatunayan ko ito para sa aking sarili, malamig na sagot niya. May gustong sabihin si Christine, pero gusto ni Poseidon na tapos ng usapan. Isang malakas na puwersa ang sumabog sa mga dagat, na nagdulot ng pagkidlat pagkulog na nagngangalit sa daan-daang milyang dagat. Inilabas niya ang galit niya. Nang makita ang ginawa niya, hindi na nag-abalang ipagpatuloy ni Christine. Sa halip, binigyan niya si Justin ng tingin ng iligtas ang sarili, pagkatapos ay ginamit ang kanyang spatial powers para mag-teleport palabas ng lugar. Damn it, bakit hindi mo kami binibigyan ng oras para ipaliwanag ang sarili namin? Mas masama ka kay Ares. Sigaw ni Justin. Mukhang hindi sigurado si Justin. Noong nilabanan niya si Ares, pareho silang nagpakawala ng kanilang kapangyarihan sa parehong oras, ngunit hindi ito halos kasing lakas ni Poseidon mismo. Kung hindi dahil sa milya-milya ng karagatan, ang puwersang ito ay maaaring nagpatag ng isang malaking lungsod. Tulad ng inaasahan, kahit na sa mga pangunahing Diyos, ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay maaaring mag-iba ng walang katotohanan. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay halatang hindi naniniwala kay Justin at gusto siyang subukan. Alam ni Justin na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Ang kanyang mga mata ay kumislap, pagkatapos ay nagpakawala ng medyo mahina, mas maliit na radius ng puwersa. Ito ay halos hindi maintindihan kumpara kay Poseidon. Mas mahina ka kaysa sa huli. Panunuya ni Poseidon. Nang magsalita siya, ang kanyang asul na mga mata ay naging dalawang orb ng liwanag, na para bang may kaluluwang lalabas sa kanyang katawan.
Nagpumiglas si Justin na itulak pabalik ang puwersa ni Poseidon, pakiramdam na parang may sphere na papalapit sa kanya. Sa lalong madaling panahon ay isisiksik niya ang kanyang sarili sa isang napakaliit na espasyo. Hindi nagpapigil si Justin, gamit ang kanyang pinakamalakas na galaw para ipagtanggol ang sarili. Gumawa siya ng isang kilos at isang linya ng mga bitek na nabuo sa dingding ng globo. Nabigla siya. Ito ay isang spiral type na espasyo. Ito ay tulad ng pagbalot ng isang patag na espasyo sa isang bola, pagkatapos ay ginagawa itong isang spiral. Tiniyak nito na ang espasyo sa paligid ay sisipsipin ng tao sa halip na naglalaman lamang ng mga ito. Bagamat ang spell ni Justin ay nagbukas ng isang crack, marami pang mga layer ang kailangan niyang pagdaanan. Ang masaklap pa, gumagalaw din ang crack sa spiral. Mula sa malayo, makikita mo ang isang bundok ng tubig dagat na bumubuo ng isang malaking bola ng tubig at hangin sa itaas mismo ng karagatang Pasipiko. Hinampas ng alon ang karagatan. Ang tubig ay hindi lamang nanggaling sa karagatan, tila marami pa ang bumuhos mula sa himpapawid. Sa pagmamanipula ng kalawakan, mahigit 100 patong ng mga alon ang nakapalibot sa spiral, na nilalamon ang maliit na tao sa loob. At dahil gabi na, para itong ball ang itim na tumatakip sa langit at buwan, isang galit na halimaw sa dagat. Maliban sa kanyang galit, kumikinang na asul na mga mata, si Poseidon ay hindi na kailangang gumalaw ng husto. Ginawa niyang parang walang kahirap-hirap. Sa kabilang banda, si Justin, na nakulong sa bola, ay nahihirapan ng higit kaysa karaniwan. Kahit paano niya inatake ang globo, hindi siya makatakas. Ito ay magiging mas at mas malakas. Pakiramdam ni Justin ay kumukulo ang kanyang dugo sa loob niya. Pinipilit niya ang kanyang sarili na humawak ng isang proteksyon na kalasag, kahit na halos 10 talampakan na lang ang natitira. Sa puntong ito, ang globo ay naging isang tubig na puyo ng tubig, na parang nagsasama sa dagat at sa himpapawid. Tila isang dragon ang nagising mula sa kailaliman ng karagatan upang tumago sa mga ulap. Mamanipula lamang ni Justin ang espasyo sa pamamagitan ng pagyuko at pagtiklop nito. Hindi niya akalain, sa pamamagitan ng paggamit ng mga batas ng espasyo, daan-daang bulsa ang maaaring manipulahin ng sabay-sabay. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito simpleng fold. Nasira ito sa iba't ibang hugis na may iba't ibang laki. Ito ay isang simpleng konsepto, ngunit nangangailangan ito ng tunay na makadiyos na karunungan para sa ganap na kontrol. Magkaiba ang antas ni Poseidon at Justin gaya ng mga ulap sa langit at putik sa lupa. Ang espasyo ay parang manipis na papel. Ang isang sheet ay madaling masira. Gayunpaman, kakailanganin ng 1 toneladang lakas at kasanayan upang mapunit ang 10,000 mga layer. At muli, ang puwang na ito ay patuloy na gumagalaw. Ang mga ion sa hangin ay na-charge at nagiging mas malakas. Pakiramdam niya ay pumuputok na ang ilan sa kanyang mga sisidlan. Hindi pinapansin ng lahat sa paligid niya, tinawag niya ang True Yuan ng Endless Resolve Restoration Scripture. Isang puwersang nakolekta sa itaas sa kalangitan sa buong bilis. Pilit pinupuno ng tunay na Yuan ang kanyang mga sisidlan. Umuungal si Justin, humihingi ng True Yuan Shield. Hindi na siya gagamit ng spatial powers. Itinaas niya ang kamay niya, saka itinuro sa harap. Isang malakas na sinag ng True Yuan, tulad ng unang sinag na sumabog sa isang layer ng mga ulap, na tumago sa 10-10 layer ng espasyo. Ito ay gumana. Natuwa si Justin. Kung tutuusin, mas malakas si True Yuan kaysa True Chi. Nabasag nito ang maraming layer ng espasyo ng sabay-sabay. Si Poseidon, sa malayo, ay hindi nagalit. Nakakunot ang kanyang mga labi. Masyado kang walang muwang. Kapag natapos na siya, nang hindi naghihintay sa susunod na wave ng True Yuan ni Justin, nagbago ang spiral. Ang buong spiral ay unang umiikot sa isang paraan. Ngunit sa isang kisap mata, mas maraming spiral ang nagsimulang mabuo, umiikot sa magkasalungat na direksyon. Ang biglaang pagbabagong ito ay lumikha ng malaking alitan sa pagitan ng mga layer ng espasyo. Ang mga ion at atom ay kumatok sa isa't isa, na bumubuo ng kuryente. Ang puwang sa loob ng globo ay natawa ng mga tipak ng kidlat. Pinutol nila ang kalawakan na parang matalim na kutsilyo, lahat ay dumiretso kay Justin. Si Justin ay nagkaroon ng kanyang True Yuan upang protektahan ang kanyang katawan, ngunit nakaramdam siya ng matinding pressure gayunpaman. Nagsimula siyang magalit sa babaeng si Christine.
Paano niya nasasabing may pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng mga pangunahing Diyos? Ito ay higit pa sa isang maliit na pagkakaiba. Ito ang pagkakaiba ng langit at lupa. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Apollo at Diana na hindi kayang talunin ng dalawa si Athena. Kung halos mapatay siya ni Poseidon sa isang pitik ng pulso, gaano kay-tikot si Athena. At inisip ni Christine na mas mahina siya kaysa sa magkapatid. Habang pinag-iisipan ang mga bagay-bagay, hindi siya naglakas loob na ibaba ang kanyang mga kamay. Patuloy pa rin ang kidlat at apoy. Naglabas siya ng mas malakas na araw ng True Yuan na tumagos sa space prison. Sa lalong madaling panahon, namutla si Justin. Ang kanyang pinakamalakas na alon ng True Yuan ay hindi man lang makalusot sa kalahati ng mga layer bago mawala. Dati, maaari niyang gamitin ang True Chi para makawala sa spatial powers ni Ares. Ito ay ganap na naiiba. Iyon ay dahil hindi gumamit si Ares ng maraming layer tulad ng Poseidon. Si Poseidon ay maaaring makatiklop ng 100 patong sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Sa ang mundo naging malakas si Justin para labanan ito. Ang isang bakal na kutsilyo ay madaling tumusok sa isang piraso ng papel, ngunit kapag naglagay ka ng isang stack ng 100 sheet, kahit na ang pinakamatalim na talim ay maaaring harapin ang mga issue. Kahit na nagawa mong i-cut ang mga nangungunang mga sheet, sa sandaling lumipat ang mga layer, ito ay magiging katulad ng walang ginagawa. Ang mga ito ay sinisingil na mga molekula sa hangin, upang sila ay makabawi ng mas mabilis kaysa sa mga piraso ng papel. Masyado siyang kumpiyansa sa sarili, kahit na naniniwala siya sa sinabi ni Sony ang tungkol sa kanya, na hindi siya maaapektuhan mga elemento ng mortal na mundo. Ang daming kalokohan. Hindi siya sigurado kung mali si Sony ang sa paniniwala sa assistant ni Hongmeng, o siya mismo ay may mali sa pagkakaintindi. Bagamat ang True Yuan ay maaaring maglakbay ng lampas sa kalawakan, hindi ito nangangahulugan na naubos nito ang kaunting enerhiya. Gaano man karanasan ang isang magsasaka, hanggat sila ay nasa sansinukob na ito, ang lahat ay gawa pa rin ng mga atomo. Kung walang sino man ang maaaring tumaas sa itaas at lampas sa mga elemento ng sansinukob na ito, kung gayon saan magmumula ang mga kapangyarihan para sa universal na pagkawasak. Si Justin ay nagsimulang maghanda para sa kanyang kamatayan ngayon. Ito ay kakilakilabot. Si Sony ang talaga ang dahilan ng kanyang kamatayan. Ngayon, tunay na naniniwala si Justin na sa millennia ng mga digmaan, ang pangunahing mga Diyos ay hindi kailanman naging mas mahinang panig. Si Poseidon lang ay gagawing alabok ang hindi mabilang na tao. Ang mga Panginoon noong sinaunang panahon ay mga tao pa rin, at ang kanilang mga kapangyarihan ay malamang na mas mahina kaysa kay Justin, kaya malamang na dinurog ni Poseidon ang kanilang mga kaluluwa sa kanyang napakalaking kapangyarihan. 742. Sa puntong ito, walang oras si Justin para pag-isipan ang nakaraan. Sa halip, isinumpa niya si Poseidon sa pagmamaliit sa kanya ng ganito. Hindi siya ang lumabag sa kasunduan, ngunit si Poseidon ay sumalakay nang hindi siya naririnig. Sinusubukan ba niyang tiyakin na hindi na makakapag-reincarnate si Justin? Ilang daang nautical miles ang layo, si Christine ay nagpupumilit na humawak ng isang spatial shield upang harangan ang ulan ng mga nakacharge na ion. Gusto niyang lumapit para pigilan si Poseidon, ngunit walang paraan para makasakay siya sa puwersa nito. Akala niya ay mananatiling pagsubok ang pagsubok ni Poseidon. Sinong nakakaalam na mag-flex siya ng ganito? Poseidon. Galit ka ba? Si Justin ay maaaring hindi katulad ng ating huling Hades, ngunit isa pa rin siya sa atin. Gusto mo bang mawala ng isa pang miyembro ang ating 12 pangkat? May bahid ng inis ang maringal na boses ni Poseidon. Aphrodite, masyado kang walang muwang. Nasa kanya ang pagkadyos ni Hades, ngunit malayong palitan niya si Hades. Namutla si Aphrodite habang walang magawang nakatingin. Kinagat niya ang kanyang labi, ngunit naiiling na lamang niya ang kanyang ulo habang umaasang iligtas ni Justin ang kanyang sarili. Pinapanood si Justin na nagpupumilit na kumawala, ang malalim na boses ni Poseidon ay umalingaw-ngaw sa mga espasyo. Ngayon, aaminin mo ba na ang ating spatial powers ay higit na nakahihigit sa tulad ng iyong Zen-Icon martial arts? Halos tumama sa bubong ang presyon ng dugo ni Justin. Ang matandang ito ay inibaluktot ang kanyang kapangyarihan ng husto para sa paninindigan na ito.
Nang nanatiling tahimik si Justin, muling nagtanong si Poseidon, break free, then I will recognize the powers of your Zenaikan martial arts. Don't think you're the heir of Hades just because you defeated that incompetent Ares. I personally think your capabilities are far from his. Kung susko ka ngayon at aaminin mo ang mga pagkakamali mo, pipiliin ko ang lahat. Noong una ay naisip ni Justin na sumuko upang panatilihin ang kanyang sariling buhay. Hindi niya ginugol ang bawat huling patak ng kanyang kapangyarihan, kahit ginawa niya ito, hindi siya sigurado kung kaya niyang talunin si Poseidon. Maaaring hindi ito katumbas ng halaga. Gayunpaman, nang marinig ang pagmamataas ni Poseidon, sumabog ang galit sa loob ni Justin. Fuck it. Kahit kailan hindi ako natatakot sa kamatayan. Gusto sana niyang aminin ang pagkatalo dahil may mga babae pa siyang naghihintay sa kanya sa bahay. Mukhang kailangan niyang pabayaan ang mga ito ngayon. Hehe, hinding-hindi kita bibigyan ng kasiyahan sa pag-amin ng pagkatalo. Ano ngayon? Tara na. Tagaluto ka lang. Ang tanging paraan na matatakot ako sa iyo ay kung naging isda ako sa chopping board mo. Si Justin ay nagpakawala ng isang malalim na tawa sa kalangitan, hindi na nagpipigil pa. Hinugot niya ang lahat ng True Yuan mula sa loob niya, at ang True Yuan ay bumuhos sa kanyang katawan na parang dumadagandong na talon. Lumakas ang kapangyarihan sa pamamagitan niya. Parang ginamit ang buong pagkatao niya para ito ng buong True Yuan. Nagsimulang magumbok ang kanyang mga kalamnan at ugat. Maging ang kanyang katawan ay naunat ng isang paa sa sobrang lakas. Isang berdeng ugat ang bumalot sa kanyang templo, at ang mga eyeballs ni Justin ay agad na nagpakita ng mga patak ng pula, ngunit hindi nagtagal ay nagningning ang mga ito ng ginto. Arg! Si Justin ay nagpakawala ng malalim na dagandong sa sakit, nararamdaman ang bawat ugat na lumalawak na hindi kailanman. Ito ang walang ingat na kapangyarihan ng True Yuan. Hindi pa siya naging ganito kalubha noon, na naging sanhi ng pagsabog ng kanyang mga daluyan ng dugo. Ang mga patak ng pula ay lumitaw sa ilalim ng kanyang balat mula sa lahat ng puwersa. Gayunpaman, ang Endless Resolve Restoration Scripture ay tumulong sa kanyang katawan na sumailalim sa mabilis na paggaling sa ilalim ng matinding stress. Mas aabutin pa yan. Naramdaman ni Poseidon ang isang puwersang tumulak pabalik sa loob ng spatial sphere. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng isang mas maliwanag na asol habang siya ay nagsasalansa ng higit pang mga layer ng espasyo papunta kay Justin. Sa gitna ng magulong alon at mabituing kalangitan sa gabi, may napunit sa tela ng universo. Sa gitna ng nakakabaliw na bagyo ng mga naka-charge na atom, si Justin ay parang turista na naglalakad sa blizzard. Sa harap ng mga pag-atake, matapang siyang gumawa ng hakbang pasulong. Ang isang hakbang na ito ay may bigat na 1,000 tonelada. Ang mga mata ni Christine ay kumikislap sa gulat habang pinagmamasdan siya na nag-iisang hakbang pasulong sa gitna ng labanan. Isang alon ng True Yuan ang umaalingaw-ngaw sa ilalim ng kanyang mga paa, mabilis na lumalawak upang puksain ang bawat sinisingil na atom. Hindi na nag-iisip si Justin. Ang kanyang pagtutuon ay inilagay lamang sa kanyang kagustuhang lumaban. Binalot ni Justin ang kanyang sarili ng pumipintig na True Yuan na enerhiya, na binago ang kanyang sarili sa isang bahaghari. Siya barreled kanyang sarili sa spiral, na ang mga layer ay umiikot pa rin sa iba't ibang direksyon. Tulad ng isang high-speed drill, sa sandaling ang maliit na dulo ng metal ay dumampi sa isang ibabaw, lumipad ang mga spark. Boom! Dumagundong ang kulog at niyanig ang kalangitan. Violet na kuryente ang bumaril sa kalangitan. Naramdaman ni Justin ang panginginig ng kanyang katawan na parang madudurog, ngunit sigurado rin siya na hindi madaling maipagtanggol ni Poseidon ang gayong welga. Ito ay isang protesta. Si Poseidon, na nakatingin sa malayo, ay naging mataimtim. Ibinalik siya nito sa isang panahon 10,000 taon na ang nakalilipas, noong nakikipaglaban siya sa mga ninuno ni Hongmeng. Ang pag-ataking iyon ay isang bagay na pamilyar sa kanya. Ang kapangyarihan ni Poseidon ay nasa kanilang mga limitasyon. Hindi na siya makapagdagdag pa ng mga layer ng espasyo. Si Justin ay sumisira ng mas mabilis kaysa sa kaya niyang ayusin ang mga ito. Hindi nagtagal, siya ay malapit ng makalaya mula sa napakalaking buhawi na nag-uugnay sa dagat sa kalangitan. Napabuntong hininga si Poseidon, ang kanyang mga mata ngayon ay nag-aapoy sa asul na apoy.
Dahil hindi na gumagana ang trick na ito, nagpasya siyang buwagin ang spherical storm. Naramdaman ni Justin ang biglaang paglabas sa kanyang paligid na biglang naging matatag muli. Alam niyang humihina si Poseidon, kaya nakabuo siya ng puwersang kasing lakas ng tubig, at sa isang kamao, ibinagsak ang lahat kay Poseidon. Hindi rin umiwas si Poseidon. Nagtaas din siya ng kamao. Bago nito mahawakan si Justin, ang espasyo sa kanilang paligid ay naging malabo, nakabaluktot ng mga hugis. Nahulog ang puso ni Justin. May mali. Ang kamao, na puno ng lumalakas na truyuan, ay sinalubong ng kamao ni Poseidon, na babalot ng 100 layer ng espasyo. Ang truyuan force na iyon ay halos hindi makalusot sa napakasiksik na stack ng space. Ang masama pa ay ang kanyang kamao ay nakulong sa loob nito. Ang mga labi ni Poseidon ay pumulupot sa isang malupit na pagngisi. Hayaan mong iharap ko sa iyo ang aming mga pagkakaiba. Spatial explosion. Nang hindi naghihintay na iligtas ni Justin ang kanyang sarili, isang nakakatakot na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng makakapal na layer. Para bang ang bawat layer ng kalawakan ay may nuclear na pagsabog sa parehong punto, sa paligid ng isang braso ni Justin. Ito ay isang paraan ng spatial manipulation na hindi kailanman naisip ni Justin na posible. Isa itong pagsabog na dulot ng alitan sa pagitan ng mga nakasalansan na layer ng espasyo. Ginamit nito ang pinakapangunahing mga prinsipyo ng atomic, ngunit higit na nalampasan ang anumang bagay na kaya o naiintindihan ng mga tao. Nalukot ang mukha ni Justin habang siya ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Nakaramdam siya ng sakit na hindi kailanman naramdaman. Ang brasong nakaipit sa bitag ay parang napunit ng hindi maisip na puwersa. Umungol siya hanggang sa matuyo ang kanyang lalamunan. Nagsimulang tumulo ang pawis mula sa kanyang ulo na parang talon. Ma'am! Nagulat si Poseidon. Mukhang hindi sapat ang malakas na puwersang iyon para mabasag ang iyong braso. Ang katatagan ng iyong katawan ay hindi lamang mula sa banal na liwanag na iyon. Mukhang may nagamit ang Zen-Icon cultivation technique na iyong sinasanay. Interesting. Interesting. Bullshit. Hindi rin alam ni Justin kung ano ang pinag-uusapan niya, ngunit naramdaman niyang mali siya. Thud. Thud. Ang puso ni Justin ay kumakabog ng malakas. Hindi nagtagal ay nagningning ang kanyang mga eyeballs at naramdaman niyang nanginginig ang kanyang kaluluwa sa kanyang kaibuturan. Pumasok ang pamilyar na pakiramdam na ito sa natitira sa kanyang kamalayan. Nangyayari na naman ang kahindek-hindek na side effect na iyon pagkatapos niyang maligo sa divine light. Naabot ni Justin ang Golden Core full cycle, pagkatapos ay nakaligtas sa paglipat sa isang Diyos. Inakala niyang gumaling na siya sa lahat ng iyon. Sa kasamaang palad, napagtanto ni Justin na hindi pala siya gumaling noong nakaraan, pinipigilan lang ito ng kanyang subconscious. Matapos ang lahat ng kanyang truyuan ay nailabas na, wala na siyang lakas para sugpuin ang mga sintomas. Sa ibabaw ng napakalaking stress, naramdaman niya ang mga epekto na nagsisimulang tumaas muli. Ang kanyang aura ay kasing delikado na ngayon ng mga kuko ng demonyo. Nilamon ng tunay na yuan si Justin. Sa una ay malabo itong ginto, ngunit ngayon, ito ay parang itim na seda, na may kasamang kulay pula habang umiinit. Medyo nag-alinlangan si Poseidon. Nararamdaman ko na ang pananakot mong kapangyarihan. No wonder na ipapasa sa'yo ni Hades ang kapangyarihan niya. Pareho kayong ganito. Umalis na. Sabi ni Justin sa kanyang sakit. Dumudugo ang kanyang gilagid at tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Umalis ka na. Haha. Sa tingin mo ba matatakot ako ng nakakatakot mong aura lang? Isang braso mo lang ang kinokontrol ko ngayon. Kung hindi ka pa susuko, wala akong pakialam na ilagay ang buong pagkatao mo sa parehong proseso, Huff Poseidon. Walang pakialam si Justin sa sinabi niya ngayon. Paus ang boses niya, at napasigaw siya sa sakit, umalis ka. Malayo. Panganib. Umalis ka na. Walang sapat na oras. 743. Ilang daang nautical miles ang layo, si Christine ay nagpapanik sa kinatatayuan niya. Sinumpa niya si Poseidon sa sobrang init ng ulo. Pagkatapos ay sinimulan niyang isumpa si Justin at ang kanyang katigasan ng ulo.
Hindi ba matatapos ang lahat kung sumuko ka na lang? Sa tingin mo ba si Poseidon ay katulad ni Ares? Sa puntong ito, dalawang makapangyarihang nilalang ang lumipad mula sa silangan. Ang isa ay may asul na glow habang ang isa naman ay pula. Ito ay ang magkapatid na Steve at Alice. Nakatanggap lang din sila ng balita tungkol sa isang taong lumabag sa Treaty of Gods. Dahil sangkot dito ang bagong Pluto na ito, sumugod sila ng walang pagkaantala. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magiging ganito ka-late. Habang pinapanood ang electrical storm sa itaas, kinailangan ni Steve at Alice na tanungin si Christine, Aphrodite, ano ang nangyayari? Bakit siya inaatake ni Poseidon? Nang makitang dumating ang kambal, nakatagpo ng pag-asa si Christine. Apollo. Buti na lang at nandito kayong dalawa. Tigilan mo na si Poseidon. May sinabi si Justin na hindi nagustuhan ni Poseidon. Pagkatapos ay gusto niyang maranasan ni Justin ang tunay na kapangyarihan ng mga batas ng kalawakan. Mula doon, sumiklab ang away. Tumanggi pa rin si Justin na aminin ang pagkatalo. Kung magpapatuloy sila ng ganito, mawawala ang mga braso at binti ni Justin. Ano? Napahawak si Alice sa kanyang leeg na nag-aalala. Hades. Itong hanggal na ito ay iniisip na siya ang kalokohan pagkatapos ng laban nila ni Ares. Bumantong hininga si Steve, sa kamataimtim na napabuga ng hangin. Helios. Isang pula, nagninangas na dragon ang pumulupot sa braso ni Steve, sa wakas ay nakabuo ng puting ginto, nagninangas na busog. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Si Poseidon ay mas makapangyarihan kaysa sa aming dalawa. Masyadong malakas ang pressure doon kaya halos imposible para sa atin na makalusot dito, sabi ni Steve bago iguhit ang busog para magkaroon ng nag-aapoy na palaso sa hangin. Ang nakakapasong init mula sa nagninangas na araw ay nagpaikot-ikot sa espasyo sa paligid nito, na nag-iipon ng lalong nakakatakot na dami ng enerhiya habang patuloy niyang pinipiga ang mga patong-patong na espasyo dito. Habang nangyayari iyon, hindi alam ni Justin ang hitsura ng magkapatid. Masyado siyang abala sa pagtutok sa labanang nasa harapan niya. Ang tunay na yuan sa paligid ng katawan ni Justin ay hindi regular na kumikislap na parang may ilalabas. Go! Go! Masakit na sigaw ni Justin dahil nandoon pa rin si Poseidon. Ginamit ni Justin ang kanyang mga huling piraso ng kamalayan upang sugpuin ang manic side niya. Unti-unting napagtanto ni Poseidon na may mali kay Justin. Ang kanyang mga salita ay tila hindi mga salita ng panunuya. Boom! Isang dagandong ng kulog ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid sa kahangahangang kalangitan. Ang kulog na ito ay hindi pangkaraniwan dahil ito ay parang nakakabinging dagandong ng isang sinaunang halimaw na tumatawag sa mga kaluluwa sa kanilang pagkamatay. Ito rin ay lubhang kakaiba na ito ay nakapaloob sa loob ng lugar na kinaroroonan ni Justin. Medyo natakot si Poseidon ngayon. O, ikaw ay. Halos hindi marinig ni Justin si Poseidon. Sa gitna ng kahibangan, alam niyang ang tunay na yuan sa kanyang katawan ay higit sa doble. Ito ay parang hilaw, nag-aapoy na enerhiya na nagpakita mula sa kanyang desperasyon malapit sa kamatayan. Kumuyam sa kamao ang brasong na-trap sa high-pressure spatial trap ni Poseidon. Boom! Ang baluktot na espasyo ay nagkapira-piraso. Nagulat si Poseidon sa kanyang kaibuturan. Hindi siya makapaniwala na si Justin, na ngayon lang nahihirapang ipagtanggol ang sarili, ay biglang naging napakalakas. Ang tunay na yuan sa loob ng kanyang katawan ngayon ay malayo sa kung ano ang mayroon siya ilang sandali ang nakalipas. Bagamat hindi sapat ang antas na ito ng true yuan para takutin si Poseidon, naguguluhan pa rin siya. Saan nanggaling itong biglaang pagsabog ng enerhiya? Ang namumula na mga mata ni Justin ay kumikinang na pula ngayon. Nagkasalubong sila ng matingkad na asul na mga mata ni Poseidon. Bigla siyang nagangat ng paa, sinipa ang dibdib ni Poseidon ng buong lakas. Sa pagkabigla, walang lakas si Poseidon para pigilan ang sipa. Naramdaman niya ang napakalakas na pagdagsa ng True Yuan Force, at sa isang kalabog, ang kanyang katawan ay lumipad ng milya-milya sa isang sinag ng liwanag.
Si Poseidon ay umungal sa galit habang ang kanyang katawan ay itinapon sa hangin. Halos hindi niya mapatatag ang sarili niya. Gayunpaman, nang huminto siya, napagtanto ni Poseidon na bagaman ito ay isang malupit na sipa, ang puwersa ay sinadya upang dumistansya ang kanyang sarili, hindi para saktan siya. Gusto niya ba akong layuan? Bakit? Tandang pananong. Isip ni Poseidon. Sa puntong ito, sa malayo, naiputok ni Steve ang kanyang nagninangas na palaso mula sa kanyang mahiwagang busog. Isang mahabang sinag ng pulang ilaw ang bumasag sa kalangitan sa gabi, na tumago sa kalawakan na parang manipis na papel. Dinala nito ang buong pasulong na momentum, diretso sa core ng naka-charge na espasyo. Imposibleng masaktan ng araw na ito si Poseidon o Justin dahil hindi ito mabilis na lumilipad. Ito ay dapat na maging isang distraction para sa kanilang dalawa. Gayunpaman, bago umabot sa kanila ang araw, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa mga umiikot na kulay abong ulap. Ang lahat ay nanunood ng nakanganga ang mga pangahabang ang mga kulay abong ulap ay bumubuo ng isang malaking spiral, at sa mata ng bagyo, kumikidlat. Nakatitig sila bilang isang malakas na pilak-asul na kidlat, lumipad sa mga ulap tulad ng isang dragon na sa pilitang ginaisang mula sa pagkakatulog. Ilang segundo lang ang lumipas nang umalangaw-ngaw ang nakakabinging dagandong ng kulog sa kanilang mga tainga. Ang kalangitan ay kumikislap ng isang maliwanag na asul. Naglipad sa pagitan ng kalangitan at dagat ang mga nakakabulag na kislap. Si Christine, ang kambal na Cromwell, at si Poseidon ay biglang naunawaan ang nangyayari. Ang kahangahangang makajos na sinag ay nilamon ang nagninangas na palaso ni Steve, na isang akumulasyon ng kanyang napakalawak na divine powers, nang walang gaanong kislap. Justin. Isang malamig na sigaw ang pinakawalan ni Christine habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Akala niya ay sapat na ang palaso ni Apollo para kaladkarin si Justin palabas ng panganib ngunit lubos siyang nagkamali. Kuya, ito ay ang palaging pinag-uusapan ng mga magsasaka, siyam na kidlat ng langit. Tanong ni Alice na nakatulala pa rin. Mataimtim na tumango si Steve. Tama ka. Ito ang parusa ng langit, siyam na kidlat sa langit. Ito ang unang tinawag na Thunderbolt. Pero hindi ba't kakatapos lang niya ng Golden Core full cycle sa huling pagkikita natin sa kanya? Paano siya biglang nakapasok sa soul forming stage, at ngayon tribulation passing? Litong-lito si Alice. Bakit ang daldal mo pa? Walang alam si Justin tungkol sa pagsasanay na ito. Tinamaan lang siya ng 9 heavenly lightning, paano siya makakaligtas? Humihikbi si Christine. Hindi, kailangan ko siyang iligtas. Siya ay sumugod sa masa ng madilim na ulap at kidlat. Mabilis na hinawakan ni Alice ang braso niya, pinipigilan si Christine na kumilos pa. Aphrodite. Galit ka ba? Iyan ang pinakamalakas na parusa ng langit. Sa kakayahan mo, masasaktan ka ng husto. Kahit sina Zeus at Athena ay hindi magtatangka na ipagtanggol ito. Ang pagmamadali dito ay pagpapakamatay. Sino ang nakakaalam kung maaari ka pa ring magkatawang tao pagkatapos na tamaan yan? Pero Diana, ang iilang tao sa tribulation passing stage 10-10 milenyo na ang nakalipas ay may mga proteksyon na kayamanan. Kahit noon pa man ay nawasak pa rin ang kanilang mga kaluluwa. Si Justin ay walang anumang bagay sa kanya ngayon. Marahan na napabuntong hininga si Steve. Damn it! Bakit hindi na lang niya pinag-aralan ng maayos ang mga batas ng kalawakan? Bakit kailangan niyang ito ng lahat ng lakas niya sa paglilinang ng mga Chino? Sinisira nito ang napakaraming universal na batas. Kung mas makapangyarihan ang practitioner, mas madaling madudurog ang kanilang kaluluwa sa makalangit na mga kapigatian. At saka, mukhang hindi na siya makakamit muli sa pagkakataong ito. Hindi inakala ni Steve na maliligtas si Justin. Sa puntong ito, mikislap ang isang punto sa kalaliman ng kulay abong ulap. Isa pang sinag ng Thunderbolt Heavenly Lightning ang tumama sa kanya. Pagkatapos, sa parehong oras, isang maliwanag na asul na silweta ang biglang lumitaw malapit sa mga ulap. Nagliwanag ang mga mata ni Steve sa pagkilala. Iyan si Poseidon. Ay!
Sinusubukan ba niyang tulungan si Justin na harangan ang makalangit na kidlat? Paano iyon posible? Maaaring maraming beses na mas malakas si Poseidon kaysa sa atin, ngunit kahit siya ay hindi sapat na malakas para pigilan ang welga. Hindi. Baka malakas siya para harangan ang isa. Pero iyon lang ang kaya niyang gawin. Kumuyam ang panga ni Steve, saka lumingon kay Alice sa tabi niya. Let's go, dear. Dahil marami pang kumikidlat doon, ibig sabihin ay hindi pa patay si Hades. Kung hindi pa siya namatay sa unang strike, pagkatapos ay sa pagharang natin sa susunod na 2 bolts, baka makarecover siya. Tumango si Alice. Nag-transform sila sa isang asul at pulang sinag ayon sa pagkakasunod-sunod bago sumugod sa Poseidon sa gitna ng mga ulap ng bagyo. May kumikinang na trident sa kamay ni Poseidon. Nakaukit ito ng mga sinaunang simbolo, at halos maririnig mo ang dagandong ng tubig na umaalingaw-ngaw sa kaloob-looban. Huwag mo akong pabigatan. Kung nasaktan ka at kailangang ipanganak na muli, hindi na iyon sa akin, malamig na sabi ni Poseidon. O tingnan mo, may nag-iisip na naman. Akala ko gusto mo talagang patayin si Hades, nakangiting sabi ni Steve. Hindi ko isip na mamatay siya sa simula, ngunit iniligtas niya ako bago tumama ang kidlat. Malinaw na hindi ko siya mapapautang sa buong buhay ko. Alam kong matigas ka lang sa labas. Enough talk, let's go. Sabi ni Steve na may mapait na ngiti. Sa isip niya, nagmura siya. Tumingin sa iyo, masigasig na tumutulong na harangan ang mga strike ngayon. Bakit kailangan mong pilitin kaming lahat na tahakin ang landas na ito? Ang katatagan ni Justin ay nagsiwalat ng kanyang tunay na kakayahan. Kung wala ang iyong katangahan, hindi darating ang makalangit na kidlat. Gayunpaman, ang pag-iisip na ngayon ay hindi makakatulong. Silang tatlo, sa ilalim ng pamumuno ni Poseidon, ay sabay-sabay na minamanipula ang mga batas ng kalawakan upang bumuo ng isang pader na ilang libong patong ang kapal sa pagitan ni Justin at ng kidlat. Ang maulap na kalangitan ay isa ng no man's zone na may mga masiglang atom na walang ingat na nagpapatalbog sa paligid. Naglipad ang mga kislap habang umuungal ang hangin na nagdala ng mga tipak ng yelo na kasing tallest ng mga punyal. Ang trident ni Poseidon sa kanyang kamay ay kumikinang ng isang maliwanag na asul, at sa isang sigaw, ang dulo ay bumaril ng 3 sinag ng asul-puting liwanag. Ang mga sinag ay dumaan mismo sa mga dingding ng kalawakan. Hindi lamang sila pinayagang dumaan sa mga dingding, tinipon pa ng mga sinag ang magkatulad na espasyo lahat sa isang lugar. 744. Habang tumitindi ang sinag, 1,000 patong ng espasyo ang nakasalansan sa ibabaw ng isa't isa. Mula sa ibaba, halos hindi dumaan ang liwanag mula sa makalangit na kidlat. Boom! Ang pangalawang bolt ng Thunderbolt Heavenly Lightning ay tumama sa interspatial wall na may matunog na kalabog. Nagulat si Alice sa kinalabasan. Nagtrabaho ito. Hindi, sabay na tanggi ni Steve at Poseidon. Ay hindi. Pinagmasdan nila ang interspatial na pader na marahas na umuuga ng magkadikit. It took the effort of 3 main gods but in the end, it was still in vain. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa dingding. Terena, ginawa na natin ang lahat ng ating makakaya. Pinilit ni Poseidon ang isang babala sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Nang hindi na naghintay ng iba, agad siyang tumakas. Wala nang oras si Steve para harapin ang pagkabigla ni Alice. Hinawakan niya ang braso ng kapatid, saka nag-teleport palayo sa eksena. Sa sandaling umalis ang tatlo, ang pader ay tinusok na parang brilyante na drill sa isang block ng semento. Nang mabasag ang mga layer ng kalawakan, tumama ang maliwanag na bolt sa karagatan. Ilang daang nautical miles ang layo, nagdilim ang ekspresyon ni Poseidon. Sa kanyang paningin na kasing talas ng isang agila, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kinaroroonan ni Justin. Marahas na nagmura si Steve, damn it, how is it possible? Alam kong ito ang 9 Heavenly Lightning, pero ang Thunderbolt Heavenly Lightning lang ang nauna. Ibig mong sabihin, tayong tatlo ay hindi pa sapat para harangan ang isa. Hindi, kahit na ang 9 Heavenly Lightning ay magkakaiba sa bawat kaso.
Kung mas lumalaban ang isang tao sa mga batas ng universo, mas magiging malakas ang kidlat. Ang huling makalangit na kidlat na nasaksihan natin 10,000 taon na ang nakakaraan ay 3 o 4 na beses na mas mahina kaysa sa isang ito. Maliban kung gagamitin ni Athena ang kanyang kalasag, ang Aegis, walang makakapigil dito, sabi ni Poseidon. Tulala pa rin si Christine. Hindi siya makapaniwalang totoo ito. Kung gayon Justin. Ang mukha ni Alice ay nawala sa dati nitong kagandahan. Sumandal siya sa dibdib ng kapatid at nagsimulang malungkot. Hindi niya kayang panoorin. Hinawakan ni Steve ang maselang balikat ng kapatid. Mayroong isa pang bolt. Kapag naayos na ang lahat, hahanapin natin siya. O kung ano ang natitira sa kanya. May lungkot sa kanyang mga salita. Sa puntong ito, sa ilalim ng mga ulap ng bagyo, ilang metro na ang lalim ni Justin sa karagatan. Wala siyang karangyaan na mag-isip tungkol sa anumang nangyayari sa labas. Bago niya sinipa si Poseidon, si Justin ay malabong nakaramdam ng matinding aura ng galit sa pagitan ng langit at lupa na nakakulong sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano iyon, pero masama ang kutob niya rito. Ang hindi matitiis na kondisyon ng manak na ito ay isa sa mga epekto ng banal na liwanag, na kasabay nito ay ilalabas ang lahat ng potensyal na hindi malay. Nangangahulugan ito na ang lahat ng kanyang nilinang na kakayahan ay ilalabas sa isang pagsabog ng walang anumang paraan ng pagpigil. Bakit niya ginugol ang kanyang huling onsa ng katinoan upang sipain si Poseidon? Marahil ay ang kanyang pagmamataas ang nagtulak sa kanya na gawin ito o ang katotohanan na siya ay nanumpa na sirain si Poseidon sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas at hindi umasa sa langit upang tulungan siya. Di nagtagal pagkatapos niyang sipain si Poseidon, nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga aksyon. Ang lumalakas na puwersa ay nagpalawak ng kanyang mga daluyan ng dugo, at ang isang malamig na dagandong ay pinilit na lumabas sa lalamunan ni Justin na parang tunog ng pugiling ng mga gear. Ang kanyang buong pagkatao ay pinigan ni Troyuan hanggang sa hangganan nito na parang isang compressed rubber ball sa mismong daanan ng makalangit na kidlat na katutok sa kanyang ulo. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng malaking pagkakaiba kahit sa pagitan ng lahat ng Troyuan sa kanyang katawan at ng makalangit na kidlat. Naramdaman ni Justin na ang lahat ng Troyuan sa kanyang katawan ay sinipsip sa loob ng ilang segundo. Kahit ang kanyang chi ay lumalabas ang kanyang mga pores. Ang asul na bolt ay natigil saglit, na bumalot sa kanyang buong katawan. Nakalimutan ni Justin kung ano ang pakiramdam ng tunay na sakit. Ito ay walang kulang sa pagiging pinahihirapan ng apoy ng impyerno. Ang iniisip lang niya ay hindi darating ang kamatayan ng mas maaga. Ang di maipaliwanag na paghihirap na ito, kahit na kung ikukumpara sa mga panahong pinag-eksperimentuhan siya noong bata pa, ay hindi bababa sa 100 beses na mas matindi. Ang puwersa ng makalangit na kidlat ay hindi lamang nagdulot ng matinding pisikal na pinsala, ito rin ay lubhang nakaapekto sa kaluluwa. Hindi na ito tungkol sa pagpapakawala sa pisikal na katawan na ito. Alam ni Justin na ang muling pagsilang ay maaaring hindi na posible pagkatapos nito. Nagsingaw na ang kanyang damit bago pa man tumama ang kidlat. Nang si Justin mismo ang nataman, nahulog siya sa nagyayelong tubig. Nilamon ng karagatan ang kanyang buong katawan. Parang ang buong puwersa ng bolt ay dumaan sa tubig papunta sa bawat cell sa kanyang katawan. Ang ibang mga tao na dumaan sa yugto ng tribulation passing, pagkatapos harapin ang galit ng Thunderbolt Heavenly Lightning, madalas na ang kanilang mga kaluluwa ay sumangga. Gayunpaman, minsang nalantad ang katawan ni Justin sa banal na liwanag. At ito ay pinatibay ng mahabang panahon ng Endless Resolve Restoration Scripture Practices. Ang kanyang katawan ay hindi regular sa anumang paraan, kahit na kung ihahambing sa pinakadakilang mga masters. Ang pinakakakaibang bagay tungkol sa Endless Resolve Restoration Scripture ay na ito ang pinakamakapangyarihan sa mga oras ng lubos na desperasyon at kawalan ng pag-asa. Kapag ang katawan at kamalayan ay dumating sa kontak na may bolt, ang banal na kasulatan ay gumagana na sa bilis ng 1,000 beses na mas mabilis kaysa sa normal. Mabilis nitong ginawang Troyuan powers ang mahiwagang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng kanyang katawan.
Nangangahulugan ito na ang kanyang mga sugat ay gumaling ng mabilis hanggat sila ay nabuo. Gayunpaman, ang bilis ng kanyang paggaling ay medyo mas mabagal kaysa sa bilis ng pagkawasak na ginawa ng Bolt. Halos hindi nito nabubuhay si Justin. Ang pagkislap ng kidlat ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit ang pagdurusa ni Justin ay parang mga siglo ng paghihirap. Ang kanyang katawan ay naliligo sa kuryente, nasusunog sa itim na abo. Kumukulo ang kanyang dugo habang nagsimulang matuno ang kanyang laman. Ito ay hindi maisip na pagdurusa. Nang mawala ang unang bolt, napagtanto ni Justin na hindi pa siya patay. Kasabay nito, ang kahibangan, na dulot ng banal na liwanag noon, ay nawala sa kanyang utak. Ang makalangit na kidlat mismo ang pinakanagpapadalisay na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Sa isang simoy ng explosive energy nito, agad na nawala ang kahibangan niya. Si Justin, sa kanyang huling pahiwatig ng kamalayan, ay malapit nang umiyak. Bakit siya biglang nasa tribulation passing stage? Ang oras ay hindi tiyak sa landas ng paglilinang, ang ilang mga tao ay hindi maaaring gumawa ng espiritual na pagsulong kahit na pagkatapos ng ilang daang taon, habang ang iba ay sumulong ng 1,000 milya sa isang araw. Gayunpaman, hindi ba ang kanyang mga pagsulong ay dumarating ng kaunti kahit para sa kanya? Ang ginawa lang ni Sony Ang ay magbigay ng malabong paliwanag. Ganun na ba ako katalino kaya lumampas na ako sa pagkakaintindi niya? Tandang pananong. Naisip ni Justin. Ang pag-unlad sa paglilinang ay mahusay. Ngunit wala akong karanasan, at wala rin akong anumang mga kayamanan ng proteksyon sa akin. Paano ako makakaligtas sa makalangit na kapigatian? Kung alam lang ni Justin na ang mga makalangit na kapigatian na naghihintay sa kanya ay hindi ang karaniwang uri, ngunit ang pinakamahirap, masakit na 9 heavenly lightning, malamang nababagsak ka sa galit o sa pinakakaunting pagsusuka ng dugo. Akala niya ay nakaligtas siya sa pinakamasama, na nabuhay siya sa sakuna, ngunit biglang naramdaman ni Justin ang isa pang malakas na kidlat na muling tatama. Damn it! Parang talagang naubusan ng dugo ang langit. Naramdaman ni Justin na bumalik ang kahibangan. Kung ang isa pang bolt ay tumama sa loob ng ganoong kaikling panahon, ang kanyang pagkakataong mabuhay ay napakaliit. Sa puntong ito, ang kanyang kamalayan ay hindi pa rin ganap na nakabawi. Ang muling pagkakatawang tao sa puntong ito ay hindi hihigit sa isang panandaliang panaginip. At napakaraming tao ang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kung namatay siya, ano ang mangyayari sa kanyang mga babae? Nang magsimulang mawala ng pag-asa si Justin, nagtayo sina Poseidon, Apollo, at Diana ng interspatial wall na sumasangga sa kanya sa himpapawid. Malabong naramdaman ni Justin ang presensya ng tatlong nilalang. Akala niya noong una ay may pag-asa, ngunit halos ilang segundo lang ang lakas nito bago hinayaan itong bumangga muli sa kanya. Bakit kailangan mo akong bigyan ng maling pag-asa? Ito ang kanyang huling reklamo nang matamaan si Justin. Pagkatapos ng isa pang welga, hindi na napigilan ni Justin ang kanyang sarili na gising. Siya ay ganap na nawala ng malay, at sa gitna ng rumaragas ang bagyo at ang mga alon, siya ay itinapon na parang nag-iisang bangka sa dagat. Kung hindi dahil sa interspatial na pader na nagligtas sa kanya ng ilang segundo para sa banal na kasulatan na ayusin ang isang malaking bahagi ng kanyang pisikal na katawan at kamalayan, ang bolt na ito ay masisira ang kanyang mismong kaluluwa. Hindi nawala ang maulap ng bagyo. Tila naramdaman nito na si Justin ay hindi pa ganap na nawasak. At parang ang langit ay nagngangalit sa katotohanan na siya ay buhay pa, itinoon nito ang lahat ng kapangyarihan nito sa isang huling bolt. Ito ang ikatlo at huling Thunderbolt Heavenly Lightning na mas malakas kaysa sa nauna. Ang kaluluwa ni Justin ay tinataka ng sarili sa loob ng katawan, kaya hindi niya naramdaman ang nakakatakot na bolt na namumuo sa itaas. Sa puntong ito, ang truyuan ng kasulatan sa loob ng katawan ni Justin ay gumagana ng hindi niya kontrolado. Hindi ito sumuko sa pagprotekta sa may-ari nito. Pinanood nito ang susunod na paglapit ng bolt, at ang kapangyarihan nito ay hindi isang bagay na kayang ayusin ng kanyang mga kapangyarihan sa pagbawi. Ang truyuan ng The Endless Resolve Restoration Scripture ay nagpasya na simulan ang huling pagtatangka.
Na parang sumusuko sa lahat ng pagtatanggol, ang banal na kasulatan ay gumana ng autonomiya upang dalhin ang lahat ng true yuan na nagpoprotekta sa katawan sa dantian. Nangangahulugan ito na ang kanyang katawan ay ganap na malantad sa mga welga. Ito ay lumutang, ganap na nakalantad, sa ibabaw bilang paghahanda para sa lubos na pagkawasak mula sa susunod na welga. 745. Ang lahat ay nakatayo 100 milyang dagat ang layo, nang walang kaunting ideya kung ano ang susunod na gagawin. Ipinikit nila ang kanilang mga mata sa katahimikan nang marinig nila ang huling nakakabinging hampas ng 3 kidlat. Sa kailaliman ng nakakapagpalamig ng buto na karagatan, si Justin ay ganap na manhid dito. Para sa lahat ng layunin, siya ay karaniwang patay. Maliban sa mabilis na paggana ng Endless Resolve Restoration Scripture sa loob ng kanyang dantian, ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay hawak lamang ang maaaring lumipas bilang buhay. Boom! Boom boom! Dumagundong! Sa wakas, sa gitna ng mga ulap, isang bolt ng Thunderbolt Heavenly Lightning na maraming beses na mas malakas kaysa sa huling umuungal na parang kulog na dragon. Ibinuko nito ang dagwang mga panga, pagkatapos ay kinagat ang maliit na katawan ng 1,000 liga sa ilalim ng dagat. Ang bolt na ito ay nag-trigger ng mga shockwave na sapat na malakas upang mabunot ang isang maliit na isla. Ang mga alon ay lumikha ng mga alon na 100 talampakan ang taas, na sumisipsip ng tubig mula sa mga dalampasigan na 1,000 milya ang layo. Sa sandaling ito, ang karagatang Pasipiko ay kulay abu-puti. Ito ay patay na tahimik. Makalipas ang halos 1 minuto, kumalma ang alon at hangin. Ang mga ulap ng bagyo sa kalangitan ay tahimik na nagkalat, na nagpapakita ng maliwanag, kabilugan ng buwan. Sa gitna ng simoy ng hangin, walang makakaisip sa nakakatakot na eksenang nangyari 1 minuto lang ang nakalipas. Natapos na. Mahinang sabi ni Poseidon, nakatayo sa himpapawid. Si Christine, na humihikbi na sa kanyang mga tuhod ay marahas na tumangala, pagkatapos ay pinandilatan ng mga punyal si Poseidon. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Tingnan mo ang ginawa mo. Bakit ka umatake nang hindi nakikinig? Kahit na hindi mo siya kilalanin bilang Hades, makukontento ka lang ba kapag siya ay itinapon pabalik sa muling pagsilang? Ano ang mabuting maidudulot nito sa iyo? Hinubad ni Poseidon ang sombrero ng matataas na chef, ipinakita ang isang ulo ng kulay abo kayumangging kulot na buhok. Inihagis niya ito sa karagatan, na hinayaan ang mga alon na lumunin ito ng buo. Pagharap sa kanya, mahinahong sinabi ni Poseidon, Aphrodite, isipin mo ang iyong wika. Ginagamit ko lamang ang aking mga kakayahan para ipaalam sa lalaking ito na ang mga batas ng kalawakan ay hindi kailanman magiging mas mababa sa paglilinang ng mga inchik. Kung tungkol sa pag-akit sa mga makalangit na kapigatian, iyon ang kanyang sariling kagagawan. Dahil ang kanyang paglilinang ay umabot na sa rurok ng yugto ng pagbuo ng kaluluwa, kailangan niyang harapin ang kapigatian na humarap sa yugto ng kapigatian sa langit. Darating na sana anumang oras iyon ay walang kinalaman sa akin. Hindi niya maaakit ang mga kapigatian kung hindi mo siya ginawang buong buo, galit na sabi ni Christine. Kung inamin niya lang sana na matalo siya ng mas maaga, wala sa mga ito ang mangyayari. At muli, paano ko malalaman na ang kanyang kultibasyon ay umabot sa ganoong antas? Okay sige. Sabi ni Alice, nagmamadaling sinira ang laban. Magkakilala na tayo sa loob ng 10,000 taon na ngayon. Hindi ako makapaniwala na pareho kayong mag-aaway sa panahong ganito. Tingnan natin kung ano ang nangyari kay Justin. Ano pa ang maaaring mangyari? Siya ay tinamaan lang ng 3 bolts ng Thunderbolt Heavenly Lightning. Maging ang mga masters na nilagyan ng mga proteksyong kayamanan noon ay malubhang nasugatan. Sa puntong ito, maaari lamang nating ipagdasal na ang muling pagsilang ay opsyon pa rin para sa kanya, malamig na sabi ni Poseidon. Nang dumating si Christine at ang iba pa sa mismong lugar kung saan nagtama ang kidlat, walang imek silang 4. Pinagmasdan nila ang isang katawan na lumutang hanggang sa ibabaw ng tubig. Sa puntong ito, tila siya ay inihaw sa oven. Ang kanyang balat ay hindi lamang nasugatan, ito ay nasunog na itim.
Buo pa ba ang katawan niya? Bulalas ni Poseidon, gulat na gulat. Sa totoo lang, hindi sila sigurado kung mahahanap nila ang kanyang katawan o mahahanap kung nakita nila, sa ilang piraso. Nandoon silang apat noong sumiklab ang malaking digmaan 10,000 taon na ang nakalilipas. Bagamat hindi nila nilinang ang mga pamamaraan ng Tsino, pamilyar sila sa kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-atake ng napakalakas na makalangit na kidlat, hindi sila makapaniwala na hindi napurol si Justin. Inchik, Chino or Zen Icon. Pambihira yan. Kumunat ang noo ni Steve. Bakit pakiramdam ko, parang walang anumang anyo ng enerhiya sa kanyang katawan? Tama ka. Ang kulay abo-asul na mga mata ni Poseidon ay kumislap sa pagkalito. May buhay pa sa kanya, hindi siya patay pero parang nawalan siya ng cultivation. Hindi tama iyan. Kung ang kanyang nilinang na kapangyarihan ay nawala, nangangahulugan iyon na siya ay magiging isang normal na tao. Ngunit ang kanyang katawan ay malinaw na gumagaling sa sarili nitong, sabi ni Alice, na agad na itinuro. Nagpapagaling. Napatingin ang lahat sa katawan ng malapitan. Sa katunayan, kahit na ang kanyang katawan ay nasunog na itim, ang mga istruktura sa ilalim ng kanyang balat ay buhay at nagbabago sa bilis na nakikita ng mata upang palitan ang mga patay na selula ng mga bagong tissue. Anong nangyayari? Wala akong maramdamang energy waves, pero gumagaling na ang katawan niya. Sumasailalim ba ang katawan niya sa ilang pagbabago na hindi natin nararamdaman? Pasiga na tanong ni Steve. Hindi na nagpanik si Christine. Dama pa siya sa ibabaw ng karagatan, dahan-daang itinaas ang katawan ni Justin gamit ang dalawang braso at niyakap siya ng mahigpit. Nang maramdaman niya ang kanyang pulso, napuno ng luha ang mga mata ni Christine. Nakangiting bumaling siya, alam kong masyado kang matigas ang ulo para mamatay. Masyado kang nagdusa. Si Justin ay wala pa ring malay sa mga bisig ng magandang blonde. Nagsisimula ng gumaling ang kalahati ng kanyang mukha na nagpapakita ng bago at makatarungang mukha. Tumingin siya kay Peace. Napatingin si Christine sa pamilyar na mukha, saka ngumiti. Malas ka, alam mo yun. Hindi ka mas gwapo sa itsura mo kahit natamaan ng kidlat. Lumapit sa kanya si Steve at ang kanyang ate. Tiningnan nila ang walang malay na si Justin, nagtataka ngunit nakangiti pa rin. Napakaganang loob nila sa katotohanang hindi pa namatay ang lalaking ito. Aphrodite, nahulog ka na kay Hades, hindi ba? Hindi ko alam na gusto mo ng maliit na sariwang karne, biro ni Alice. Nagtaas ng kilay si Christine. Hindi ako katulad mo, Ate Artemis. Hindi ako. Kumunat ang ilong ni Alice, hinawakan ang braso ng kapatid na parang ibong papalapit sa isang lalaki. Halatang hindi niya pinapansin ang panunokso ni Christine. Isang tuyong tawa ang binigay ni Steve. Tinatapik ang pilak na kandado ng kanyang kapatid na babae, tinanong niya, sabihin. Iilan lang tayo rito. Maliban kay Aris, bakit hindi pa gising ang iba sa kanila? Who knows? Then again, this is near the USA. Kahit gising sila baka tinatimad silang lumapit. May kasama na kaming walang pusong lalaking ito, kaya walang kwenta kung nandito ang amo. Pinanliitan ni Christine ang kanyang mga mata kay Poseidon sa likuran nila, puno ng kamandag ang kanyang tono. Nakatitig pa rin si Poseidon kay Justin sa yakap ni Christine. Paano mangyayari ang gayong himala? Tandang pananong. Pagtataka niya. Aphrodite, saan mo balak dalhin si Hades? Hindi natin siya maibabalik sa Zenica ng ganito, tanong ni Steve. Tumango si Christine. Dadalhin ko siya sa tinutuluyan ko. Mag-uusap pa kami kapag nagising siya. Ang taong Samire sa fleet. Ito ba? Nag-alinlangan si Alice, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Hindi siya.
Sa pagkakataong ito, nagsalita si Poseidon. Ang mga katangian ng kanyang mga diskarte sa batas sa kalawakan ay iba sa taong nasa video. Iba rin ang kanyang aura at mga katangian. Kusang loob niyang isinapanganib ang kanyang buhay upang labanan ako sa lahat ng kapangyarihan na mayroon siya. Nangangahulugan iyon na hindi siya maaaring maging isang taong may ilang masamang intensyon. Malinaw niyang naunawaan na wala siya sa aking liga. Hindi siya. Sa kasino. Bakit kamukhang kamukha niya si Hades? Sa mga taong nakakaintindi ng spatial laws, di ba tayong dalawa lang? Tanong ni Steve. Umiling si Poseidon. Hindi rin ako sigurado. Kinagat ni Christine ang kanyang mga ngipin, napabulalas, Poseidon. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin noon pa man ay alam mong hindi si Justin iyon, at kailangan mo pa siyang labanan hanggang sa puntong ito. Umiling si Poseidon, mukhang tinatamad siyang magpaliwanag. Mabilis na sinira ni Steve ang laban. Aphrodite, calm down. It has been 10 of millennia. Hindi ka pa ba pamilyar sa ugali ng lalaking ito? Maliban kay Zeus at Athena, hindi na siya makikinig kahit kanino. Dapat mong ibalik si Justin para magpahinga ngayon, baka hugasan pa siya. Wala pa ring isang onsa ng enerhiya sa kanya, hindi ko alam kung paano niya ginagawa ang kanyang mga epekto sa kanyang katawan. Sana ay hindi ito gumaling. 746. Nang marinig ang sinabi ni Steve, napabuntong hininga si Christine. Hinawakan niya si Justin sa kanyang mga bisig, iniskan ang kanyang katawan at sa pagtatangkang mas maunawaan ang kanyang sitwasyon. Bagamat ang kanyang paggaling ay napatunayang mas mabilis kaysa sa sinumang normal na tao, hindi niya nakita ang kahit kay-titing na pahiwatig ng enerhiya sa loob niya. Malaki ang posibilidad na hindi na niya magagawang magsanay ng mga batas sa kalawakan. Tungkol sa kanyang true yuan, ito ay ganap na naglaho. Siya ay karaniwang back to square one. Kahit na nais kong gumaling siya, ang pamumuhay ng walang anumang anyo ng enerhiya ay maaaring mas masahol pa sa kamatayan. Kumunat ang noo ni Christine, mukhang nanlulumo. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin. Sumenyas ng palm na may mabilis na sulyap sa magkapatid na Steve, lumingon siya sa pwesto at nawala. Nang makaalis na siya, niyakap ni Steve ang kapatid niya. Sinabi niya, Poseidon, alam kong kinasusuklaman mo ang mga pamamaraan ni Justin sa paggawa ng mga bagay. Itinuturing mo ito bilang isang napakalaking kawalang galang sa aming uri. Ngunit ano ang punto? Napakatagal na, sa tingin ko ay oras na para bitawan ang paniniwalang iyon. Mamuhay sa Earth at obserbahan ang patuloy na lumalawak na populasyon ng mga tao. Ang mga tao sa Zeneca ngayon ay hindi alam ang away 10,000 taon na ang nakalilipas. Inosente sila. Napagpasyahan naming ituring ang lugar na ito bilang aming tahanan noong nilagdaan namin ang Treaty of Gods. Bakit kailangan pang pakialaman kung si Hades ay nagsasanay gamit ang enerhiya ng Earth o kung natutuklasan niya ang mas komplikadong mga batas sa kalawakan? Apollo, huwag kang mayabang. Kung iniisip ko pa na buhayin ang ating legacy, hindi ako naging chef. Nakatalikod si Poseidon sa kanila, pinagmamasdan ng tubig na naliliwanagan ng buwan. Pinapanatili ko lang ang huling piraso ng pagmamalaki sa akin. Kung tungkol sa binata, hindi ko kailanman intensyon na sirain siya. Hindi siya malinaw sa sarili niyang kapangyarihan, sinakta ng 9 heavenly lightning nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Hindi ko yun problema. Umiling si Steve, naging mapait ang kanyang ngiti. Whatever, aalis na kami. Kumikislap ang katawan ng magkapatid, at wala na sila sa kalangitan sa gabi. Natahimik si Poseidon saglit, pagkatapos ay humakbang pasulong. At sa bilis na pagdating niya ay wala na siya. Hating gabi na noon. Katahimikan ng bumalot sa paligid. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa sliding door patungo sa balkonahe sa labas ng mansyon. Ang pool ng nakasisilaw na liwanag ay tumama sa sahig ng kwarto, na nagre-refract sa pambabaeng figure na nakakulot sa tabi ng kutson. Ang babae ay nakasuot ng silk nightdress habang ang kanyang buhok ay umaagos sa kanyang mukha na parang peles na kurtina.
Nakayuko ang kanyang mga tuhod at napaupo sa nagyayelong sahig, pinakanakang nanginginig ang kanyang katawan. Hawak niya sa isang kamay ang cellphone. Ang liwanag na nagmula sa screen ay nagpakita ng isang mukhang nalulumbay. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na niyang idiyal ang numero nito. 10 beses. 50 beses. 100. O higit pa. Hindi alam ni Talia, ni hindi niya gustong maalala. Ang tanging narinig niya ay ang mga pare-parehong tono ng beep at wala nang iba pa. Ilang oras na ang lumipas mula nang bigla niyang ibinaba ang tawag sa kanya. Bawat segundong lumilipas ay kasing sakit ng isang karayom na nakatusok sa kanyang katawan. Akala niya, may apura lang siya kaya hindi niya masagot ang mga tawag ko, pero isang oras na ang nakalipas. Napansin ni Talia ang kawalan ng paggalaw mula sa katabing bahay. Walang umalis, dapat nasa bahay pa siya. Pero, bakit hindi niya sinundo? Alam ba niya kahit kalahati ng mga gusto kong sabihin sa kanya? Bakit kapag kailangan ko ng isang tao ay hindi man lang siya makapagsalita? Ang mga malungkot na tunog ng humihingal na pag-iyak ay lumabas mula sa mga butas ng ilong ni Talia. Kahit gaano pa siya kalakas, mas nangingibabaw ang emosyon niya. Tiyak na natuyo ang kanyang tear duct sa mga oras na umiiyak siya. Bumagsak siya sa gilid ng kama, pagod sa emosyonal na pagpapahirap. Kahit papaano sa lahat ng kaguluhang iyon, nagawa niyang makatulog. Pinaliwanagan ng puting liwanag ang loob ng underground na base ng pananaliksik ng militar, na ginagawa itong malinaw sa araw. Ang lugar ay puno ng mga advanced na kagamitan sa pananaliksik. Sa bulwagan na konektado sa mga lagusan, nakatayo si Brayden na matamang nakatingin sa malalaking screen. Ang mga komplikadong figure na ipinapakita sa screen ay maaaring masindak kahit na ang pinakadakilang mga sintipiko. Si Brayden ang tanging tao na nakaunawa sa lahat ng impormasyon. Nang siya ay nag-iisip ng ilang mga katanungan, ang matikas na anino ng isang babae ay lumitaw ng wala saan. Nakaharap siya sa likod niya. Ilang sandali pa bago nakaramdam ng kakaiba si Brayden sa kanyang kalagayan. Isang malamig na lamig ang kumalat sa buong silid ng kanyang puso. Isang napakalaking presyon ang bumaha sa kanyang katawan, dahilan upang pansamantala siyang naparalisa. Dahan-dahan siyang lumingon, nakita niya ang babaeng pumasok sa laboratorio. Siya ay may napakahaba na buhok na umabot sa kanyang likuran, at ang kanyang mukha ay isa na iniisip ni Brayden sa buong araw. Ang eleganteng, may lace na itim na damit ay tumambad sa kanyang maputi ang balat ng mga binti, na naging matagumpay sa kanyang impresyon ng isang itim na lotes na nagmula sa ibang mundo. Ang kanyang tingin, gayunpaman, ay hindi masyadong magiliw. Ikaw. Bakit ka nandito? Tanong niya, tumatalon sa tuwa ang loob niya. Bagamat nakaramdam ng pamamanhid sa buong katawan, sinubukan niyang suklayin ang magulo niyang buhok gamit ang kanyang mga kamay. Hindi umaalis ang tingin nito sa mukha niya. Inikat niya ang kanyang katawan upang harapin ang isang pader ng malalaking glass tube. Kung may ibang makakita sa kanyang nakikita, sila ay tumakas dahil sa takot. Ang paglangoy sa pagitan ng likido sa loob ng mga higanting tubo ay mga hubad na katawan ng matatandang lalaki. Higit pa rito, ang mga lalaking ito ay eksaktong magkapareho sa isa't isa. Mga pang-clone. Sila ay mga clone ng isang solong tao. Sa ilalim ng bawat isa sa mga tubo ay isang screen na nagpapakita ng mga mahahalagang bahagi ng katawan ng naninirahan, na nagpapahiwatig ng kanilang kalusugan at mga kondisyon. Pinagmasdan ni Brayden ang babae habang tinitingnan niya ang mga tubo. He said rather cheekily, ano sa tingin mo? Hindi naman kita binaygo, di ba? Nang marinig niya ito, lumingon siya para bigyan siya ng malamig na tingin. Sinabi ko sa iyo na huwag hawakan si Justin nang wala ang mga tagubilin ko. Mukhang hindi mo kayang sundin ang pinakasimpleng mga tagubilin. Umiwas siya ng tingin, pilit na iniiwas ang matitinding titig nito. Sinusubukan ko lang ang ilang katawan. Sinusubukan kong imbestigahan ang mga function ng mga batas sa kalawakan na nagpapakita pagkatapos ng pagsasanib. Ungol ng babae. Brayden, huwag kang umarte sa akin. Gusto mong subukan ang mga batas sa kalawakan, mayroon kang iba pang mga pagpipilian para gawin ito.
Bakit mo kailangang sirain ang barkong Amerikano na nakipag-ugnayan kamakailan kay Justin? Ako lang. Gusto pa niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit nang hindi natapos ang kanyang pangungusap, isang kakilakilabot na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga buto sa ilalim ng mga kalamnan ay dinurog sa pinong alikabok. Ang ibabang kalahati ng kanyang puting Amerikana ay nabahira ng pula. Nahulog si Brayden sa lupa at pumulupot na parang bola. Sa sahig, kumakalat ang isang pool ng dugo. Hindi man lang nag-abalang tingnan ng ginang ang kanyang gusot na estado. Ang parusang ito ay maliit para sa iyo. Kung tutuusin, maaari mong pagalingin ang iyong sariling katawan upang ito ay magsilbing paalala. Oo. Ako ang may kasalanan, ungol ni Brayden nang may pagsisikap, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hinanakit. Kahit anong hirap niyang baguhin ang sarili niyang katawan, walang silbi ang babaeng ito. Siya shuffled patungo sa tubes. Ang sulok ng kanyang mga labi ay gumulong sa isang malabo at misteryosong ngiti. Ang malisyosong kagandahang ito ay lulunurin ng sinuman sa kanilang pagnanasa para sa kanya. Brayden. Dapat mong tandaan, napakaraming pagkadyos ang inani ko mula sa mga banal na sandata para sa iyo. Hindi ito para sa iyong pansariling gamit. Kung sasayangin mo ang alinman sa mga ito nang hindi naghihintay ng aking senadoryos. Ito ay labis na hindi ako malulugod. Lumingon siya para harapin ang kalunos-lunos na palusot ng isang lalaki sa lupa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mundong ito ay puno ng matatalinong tao. Kung naniniwala ka na karapat-dapat ka sa aking oras, pinakamahusay na iwaksi mo ang mga kaisipang iyon. Kaya kitang sirain ng kasing dali ng hininga ko sa iyo ang buhay. Kung susubukan mong maging palihim muli, papalitan kita sa sandaling marinig ko ang tungkol dito. Nagmamadaling gumapang si Brayden patungo sa babae, hindi pinapansin ang dugong tumatagos pa rin sa tela ng kanyang Amerikana. Gumawa siya ng isang kauto na ang kanyang ulo ay malakas na kumatok sa matigas na lupa. 747. Sinakop ng mga kulay ginto at orange na liwanag ang buong lungsod, na ginagawa itong parang isang napakalaking kristal. Ang Los Angeles ay makapigil hininga. Hindi ito overpopulated ng mga metal na skyscraper tulad ng New York, at hindi rin ito palaging mainit na mainit tulad ng Miami. Ito ang perpektong timpla sa pagitan ng buhay sa lungsod na may kapayapaan na nagmula lamang sa mga suburban na lugar. Sa kanluran ng napakakilalang lungsod na ito ay matatagpuan ang Beverly Hills, ang lugar na nasa gilid ng karagatang Pasipiko. Ang mga residente nito ay pangunahing binubuo ng mga mayayaman at sikat. Maraming tao ang naniniwala na ito ay isang maliit na lupain. Gayunpaman, ito ay isang lungsod na binubuo ng sarili nitong alkalde, mga opisyal ng pulisya, mga medical na practitioner, at mga bumbero. Dahil sa kumpletong hanay ng mga pasilidad na magagamit, ang Beverly Hills ay ang lungsod ng mga lungsod. Nangunguna sa mapang akit na tanawin at maginhawang geographical na lokasyon, maraming Hollywood star at dayuhang bilyonaryo ang gustong gawin itong kanilang tahanan. Sa mismong pagkakataong iyon, ay isang binata ang nakahiga na hubot-hubad sa ibabaw ng isang malaki, komportableng kama na may linyang puting kumot. Ang kanyang paligid ay pinalamutian ng makulay at matingkad na mga palamuti. Hindi malinaw kung gaano siya katagal nakatulog. Hindi nagtagal pagkatapos sumikat ang araw, binuksan niya ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang silid sa may simboryo na kisame na pininturahan ng mga bulaklak. Parang may naalala siya na nagresulta sa mahabang buntong hininga na lumabas sa kanyang bibig. Mahal na Justin, sa wakas gising ka na. Akala ko doon ka na makahiga magpakailanman. Isang babae ang nakasandaw sa doorframe, nakasuot ng lace-up na damit na nakatali sa kanyang leeg. Ngumiti siya kay Justin, ang kanyang mga mata ay nagtataksil ng kaligayahan. Kumaibot ang sulok ng kanyang bibig, pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumipat sa gilid ng kutson. Iniyuko niya ang kanyang leeg, nakita ang kanyang nakalantad na singit. Nakaawang ang kanyang mga labi, tinanong niya, Christine, dapat bang demonyo ka? Bakit hindi mo ako binigyan ng pantalon? Ito ang bahay ko sa Beverly, at wala pa akong naihatid na lalaki sa aking kama.
Bakit ako magmay-ari ng anumang pantalon? Sabi ni Christine habang nakasmirk. Iminulat niya ang kanyang mga mata at napakamot sa likod ng kanyang ulo. Halos mabitawan na siya ng mga salita nang may bigla siyang naalala na tampol niya ang kanyang noo. Ay hindi. Anong mali? Pumasok ako sa bahay ko para hindi malaman ng pamilya ko ang kalagayan at sitwasyon ko. Araw na sa Amerika na ang ibig sabihin ay isang buong araw na ang lumipas pabalik sa Zeneca. Bumantong hininga si Justin. Tapos na ako, at ang aking telepono ay nasa aking silid pa rin. Siguradong nag-aalala ang aking ina. Humalaklak si Christine. Huwag kang mag-alala, Mr. Justin. Alam ko na hindi ka masyadong matalino. Nakagawa na ako ng internasyonal na tawag sa Zeneca kahapon ng hapon. Talaga. Lumuwag ang kanyang puso. Sigurado akong hahawakan ni Marian ang lahat para sa akin. Mukhang may oras pa ako para harapin ang mga natitirang isyo ko. Nang mapansin ang nakakalokong mukha nito, hindi siya nakaimik, napawi ang kanyang ngiti. Ano ang pakiramdam mo? Nasunog ka noong gabing iniuwi kita. Bagamat mukhang gumaling ka, ikaw. Ang aking tunay na yuan ay nawala, at ang aking kapangyarihan ay wala na, tama ba? Natatawang sabi ni Justin. Kakacheck ko lang ng katawan ko, healthy pa ako, don't worry. Naglakas loob ka pa bang tumawa? Uttered Christine, ang kanyang boses tumataas sa pitch. Isipin mo. Marami ka nang naging kalaban sa loob ng maraming taon. Ngayong iniwan ka na ng kapangyarihan mo, paano kung may magdesisyon na maghiganti? Sumagot si Justin, well, hindi namin maiiyak tungkol dito. Isa ng himala na buhay pa ako. Sigh, tinatimad akong mag-alala ngayon. Umiling si Christine, saka sumigaw sa direksyon ng pintuan. Sally, kunin mo ang mga damit at bihisan mo si Mr. Gibson. Isang malutong na boses ang pumasok mula sa labas. Hindi nagtagal, isang puting batang babae na may kulot at mapusyaw na kayumangging buhok ang tumawid sa threshold na may malinis na damit sa kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng black and white maid uniform. Nang makita ang hubad na katawan ni Justin, ang mga pisngi ni Sally ay namula at naging matingkad na pulang-pula at naging mahiyain siya bilang resulta. Yumuko siya, nakayuko ang ulo sa kanya, inaayos ng mga kamay ang sariwang tambak na damit. Bumaba ka pagkatapos mong magbihis, marami tayong pag-uusapan. Bababa muna ako, utos ni Christine. Naaga ni Sally ang kanyang atensyon, ang mahiyain niyang mukha ay pinatahimik ang boses ni Christine. Ang kanyang uniforme ay hindi bihira para sa mga kasambahay. Gayunpaman, ito ay hindi pangkaraniwan na magkaroon ng isang American lady sporting ito. Iyon ay sinabi, ang disenyo ay nagmula sa England noong ika-19 na siglo, ayon sa kasaysayan ng mga uniforme ng dalaga. Ngunit ngayon, ang tanging layunin nito ay nakasandal sa paggamit sa mga sexual na gawain sa Japan. Mukhang nasa early 20s si Sally. Kakagraduate lang siguro niya nung kinuha siya ni Christine bilang kasambahay. Siyempre, si Christine ay isang taong may pribilehiyo. Maraming tao ang maglalaban para sa isang pwesto sa ilalim ng kanyang trabaho. Ang kanyang mukha ay bilog at kaibig-ibig. Ang mga kurba sa kanyang katawan ay hindi gaanong kitang-kita kaugnay ng iba pang populasyon ng Amerika, ngunit kung ihahambing sa mga babaeng Asyano, siya ay mas kurba. Nakastretch ang black and white lace dress na nagpaganda sa hubog ng kanyang katawan. Isang malalim na cleavage ang makikita sa ibabang kwelyo ng damit. Mr. Gibson. Gusto mo bang isuot muna ang kamisete, o ang pantalon? Nahihiyang tanong ni Sally matapos maramdaman ang mga mata sa dibdib nito. Dahil sa iba pang mga pangyayari, bibigyan niya sana siya ng isang mahigpit na sampal sa mukha. Ngunit ito ang VIP ng kanyang amo. Ito ay isang taong nakita ng kanyang amo na angkop na dalhin sa kanyang sarili personal na silid. Isa lang siyang maid. Sa pagkakataong iyon, naalala ni Justin ang kanyang sarili. Inosenteng ngumiti siya at sumagot, "Sando muna." Sando, halos sumagot na siya sa Mandarin. Agad namang tumango si Sally. Tinulungan niya itong magsuot ng nakahubad at puting Versace shirt. Binutan niya ang tuktok at inayos ang kwelyo sa isang propesyonal na paraan.
Nakayuko siya para kunin ang Paris ng pang-ibaba nang pigilan siya nito. Ang pangalan mo ay Sally, tama ba? Tanong ni Justin, nakangiti. Inilubog niya ang kanyang ulo na medyo kinakabahan. Oo, Mr. Gibson. Maaari mo ba akong bigyan ng pabor? Well, tulad ng alam mo, kagigising ko lang mula sa napakahabang tulog. Pakiramdam ng ilang bahagi ng katawan ko. Hindi natural na naninigas. Seryoso siyang nagsalita, parang tiyuhin na nakikipag-usap sa kanyang pamangkin. Nagtataka, pinalaki ni Sally ang kanyang berdeng kayumangging mga mata. Paki-elaborate, Mr. Gibson. Sige, Sally, maaari mo ba akong tulungang suriin kung gumagana pa ba itong organ ko? Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya, saka itinuro ang ari. Sa tiyak na sandali, ang kanyang maliit na junior ay bumangon. Ang kabilugan at ang haba ay ginawa itong partikular na kapansin-pansin. Natigilan si Sally. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay at nagpatuloy na tumalikod mula sa katakutin ng sitwasyon. Mr. Gibson. You mean. Bagamat nagkaroon siya ng ilang romantikong relasyon, siya ay medyo walang awa sa kanyang sekswalidad. Isa pa, mula nang maging kasambahay siya ni Christine, wala na siyang pisikal na pakikipag-ugnayan sa mga lalaki. Ang haba nito ay gumawa ng kung ano sa kanyang paghalo muli. Gayunpaman, walang bakas ng kahihiyan o kahihiyan sa mukha ni Justin. Nakaupo siya na nakabakaka ang mga paa, mukhang may kumpiyansa gaya ng dati. Sally, hindi ko sinasadya iyon. Hinding-hindi ako magde-deflower ng isang inosenteng batang babae. Maaaring hindi mo alam ito ngunit nasangkot ako sa isang malaking aksidente. Natatakot ako na baka nawalan ako ng kakayahang magparami. Kaya, gusto ko lang na tulungan mo ako na mag-eksperimento sa aking kakayahang mag-shoot. Hindi ako hihingi ng marami, isang round para masubukan ang aking lakas ng baril. Sapat na ang sinabi ni Justin. Ibibigay ni Sally ang anumang bagay para sakalin ang walang hiyang scum. Paano siya VIP? Mas masahol pa siya sa hayop. Isang halimaw na makapal ang mukha. Gayunpaman, siya ay tumingin taos puso at tunay. Higit pa rito, sino siya sa grand scheme of things? Isa lang siyang hamak na katulong. Pagkatapos ay sa palagay ko ay magagamit ko ang aking kamay upang mag-eksperimento dito. Siya ay nasa bingit ng luha. Well, tingnan ang maliwanag na bahagi. Hindi naman ito big of a deal. Nagpahiram lang ako ng kamay sa isang estranghero. Ayos lang. Baka gantihan ako ni MS Christine, baka bigyan niya ako ng cash prize. Yung kamay mo. Umiling siya. Sally, hindi iyon makatarungan sa iyo. Nakakapagod gamitin ang iyong kamay. Paano kung hindi ako makababa pagkatapos ng kalahating oras? Ang sakit ng kalamnan mo sa kamay. Nagulat, naisip ni Sally. Malamang na misunderstood ko si Mr. Gibson. Tandang pananong. Kung gayon, paano mo gustong gawin ito? Tanong niya, nakatagilid ang ulo. Dinilaan niya ang labi niya at tumawa. Gamitin mo ang iyong bibig. Ito ay mas malambot at mas mainit. Magtiwala ka sa akin kapag sinabi kong ito ay magiging mas mabilis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.